demonyo sa ating mga mamamayan. Binigyan mo ng emergency doon sa langis natin. Nagkaroon noong March 24. Pero kung kailan nagkaroon ng kapangyarihan, saka itinaas, umabot tayo ng 153 ang litro ng diesel. Yung ba ang tamang presidente? Binigyan ka na ng karapatan na para puksain itong lahat. Nang dahil doon sa will regulation law, hinayaan mo na mabuyin yung Pilipino. Hinayaan mo na maghihirap ang lahat. Walang pakundangan itong kahayupan na ito. Nagtaas ang langis, umabot ang 153 ang litro. Pero nung humiling ang transport na kailangan ng karagdagan ng pamasahe para magtuloy-tuloy ang trabaho ng ating pagkagawa, anong ginawa? Nag-approve ang NFRB, pero pinigilan ng ating gobyerno para hindi magkapagtaas. Kaya hindi na kailangan mag-transport strike pa tayo. Dahil kusa ng tumigil ang mga sasakyan sa kalsada dahil wala nang pambili ng diesel. Ito ba ang legacy na iiwan ng ating gobyerno? Anong lasang pamuno ito? Ha? Siguro, magising na ang lahat dahil lahat ng kahayupan yan, alam naman natin ang taong bayan kung ano dapat natin gawin. Hindi habang buhay sila ng ganyan. May hangganan yan. Kaya ang panawagan ko sa sambayan ng Pilipino, ngayon pa lang, alamin na ninyo ang kung katotohanan, huwag na kayo panood yan sa YouTube, sa TikTok para kayo lulukuhin. Dahil hindi kayo dapat manuloko dahil kayo mismo, alam ninyo ang nangyayari ngayon. Kung paano kayo binaboy, paano tayo hinudas. Alam natin lahat, malapit na ang eleksyon. Alamin ninyo ang buong katotohanan para mapatunayan mo ang kanilang kasinungalingan. Magmula sa barangay captain hanggang pataas, alamin ninyo. Kasi pag hindi ninyo alam kung ano yung katotohanan, hindi ninyo mapatunayan na siya ay nagsunungaling sa kanyang mamamayan.